Kinagingon sa pulong sa Ginoo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Okay? Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in our uncertain riches, but in the living God who gives us richly in all things to enjoy. Verse 18, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Why God commands us to give? Sa kay mga butang nga nag-drive, nganong ang church, especially sa tua, ginatudluan kita nga mohatag. And there is atong fellowship, we part gyud sa atong worship ang giving. Dili gyud pwede nga dili na to ma-express ang atong love by giving. Because giving is pinakadako siya nga test para makita ang imong genuine love. In fact, ma-identify ang genuine love pinaagi sa imong giving. Okay? So number one, because it is God's will for us not to live poor. Kabubuton sa Ginoo nga ang Christian di gyud mahimong pobre. Okay? Dapat ma-set free ta sa poverty. Because sometimes ang poverty will destroy us more than the devil. Ang kapobrehon usahay mas gubaon pa ang atong life kaysa ang yawa muguba sa atong life. Dagang naguba ilang life because of poverty, not because of the devil. And dili gusto sa Ginoo nga ang Christian mahimong poor. Then why God commands us to give? In every aspects, in fact, 1/3 of the New Testament, ang teaching ni Christ is more on money. It's because there are principles in the kingdom of God nga naga-operate opposite sa world principle. Okay? Example na lang nato kaning mga operational law. Example, ang law of gravity. No, ang law of gravity is tanan imong iitsa mahulog. Para ma-break ang law of gravity, kinahanglan i-overrides o naamo kumbaga antidote para siya mapildi, kinahanglan na ay law of lift. Gamitan og turbine, gamitan og generator, gamitan og mga mechanism para ma-steady sa law of gravity, dili ka mabagsak, kinahanglan og law of lift, makina, para siya muangat. So, sa kingdom of God, always opposite. If you want to become great, di ba? Mahimo kang humble. Okay? Everything in the kingdom of God is opposite. So, if you want to get rich, kung gusto ka ma-bless imong life, you have to defy. Pildihon nimo ang law of poverty by giving. That is why we are commanded nga mahimong generous. Kinahanglan ang Kristohanon pag moani sa church, part na sa iyang worship ang giving. If you remember Genesis chapter 4, no? Si Cain ug si Abel naka-worship sa Ginoo through their giving. Tanang first fruits ilag yung gihatag sa Ginoo because giving is part of worship. That is why when you give, imong gina-break ang law of poverty. Usahay lisod na asabton sa lens of lens atong kaugalingong mata nga murag nagunaw na ta nga kung di ta mo simba, malugi ta. So another reason nganong dili gusto sa Ginoo, ang nganong gusto sa Ginoo mo hatag ta, it's because God hates covetousness. Kaning covetousness, nahimo siyang hindrance, dili ta mo adto sa church, kay nagunahuna ta nga daghang mawala sa tua. Ang covetousness, sometimes, mo'y hindrances, nganong ang tao dili gusto church. Nganong ang tao dili gusto mo attend sa mga services because they know kung hisgutan na to ang church, di gud pwede mawala ang giving. Because kanang word nga sacrifice, when it comes to religious aspects, di gina mawala ng word sacrifice. Kaya ang sacrifice, kung iato na to sa tong time karon,
It talks about giving. It talks about offering. Muna nga sa sacrifices, naagyoy gitawag nato manghigala nga dili gusto sa Ginoo ang covetous or covetousness. Ika-10 commandment na siya sa 10 commandments sa Ginoo. Thou shalt not covet. Kanang mga butang ba nga gusto nimo ang kunon nga murag usahay, no? Colossians chapter 3 verse 5, no? Covetousness is idolatry. In the eyes of God, ang covetousness idolatry pud na. Nya kabalo biyata sa meaning sa idolatry. Idolatry means to like very much. So, meaning, kung gusto nimo kaayo ang usa ka butang, nahimo siyang substitute. So, kung gusto nimo i-bless ang imong life sa kingdom of God, sa principle sa gangarian sa Dios, para ma-bless imong life, you have to teach your heart. Kinahanglan kabuluta mo sacrifice, kabuluta mo give. Kinahanglan mo hatag ta. Lisod na sabton, especially sa mga bisita, sa mga new converts, sa mga bago pa diri sa church. Sometimes, sa mga dugay na sa church, mao pa ni ang pinakaulahi nga maluwas. Mao ning pinakalisod nga deliverance kay even Christians, daghan pa na band-aid sa gitawag natog covetousness. Why God hates covetousness? Kay nahadlok ka nga basin dili ka tagaan sa Ginoo. Nahadlok ka basin dili ka kayang tagaan sa Ginoo. Nga ang amount nga naa sa imong kamot, ang amount nga ginadil sa imong heart, nahadlok ka when you give that amount, nahadlok ka basin dili ka ulian, no? Basin dili na mubalik sa imo. Imagine tagaan kag big amount blessing sa Ginoo this week, and when you give, ang imong number one fear, daghang kag bayro nun, unya mahadlok ka basin dili mabalik sa imo. That is still covetousness. Ang meaning sa covetousness, nganong God hates covetousness, kay na ang imong confidence, ang imong trust tuwa dito sa money, and nahimo siyang covetous kay nahadlok ka, kay naguna-huna ka, dili ka kayang tagaan sa Ginoo. And that is why daghang Christian wala pa na deliver mangigala sa gitawag nato kanang poverty, naapay poverty mentality. So, ang atong text na nagaingon diri, command those who are rich. Katong mga dato, ayaw mo paguna-huna nga ang imong kwarta mo hatag security sa imo. Yes, nagkinahanglan gyud ta ana, but always remember, in the eyes of God, always ginato priority nga kung atong i-practice ang generosity, kung atong i-practice mangigala ang cheerful giving, nga dili ta mahadlok, then this is the breakthrough. Mao na siya ang sinugdanan manghigala nga ang operational, ang principle sa Ginoo mo operate sa imong life. Murabag mo operate lang na sa imiyaha bisag wa na nimo sugua. Kay even good sa unbeliever naga-operate good ni nga principle. Even sa unbeliever, bisan pag ang mga atheist di mo tuog Ginoo, what you sow is what you will reap. So that is another aspect, but in the kingdom of God, kung ikaw believer sa Ginoo, how much more? Kung mo effect ni sa unbeliever, it will multiply, ingon sa Bible, sa Luke chapter 8, 100 times. So mangigala, dapat ta mas set free ni ini nga spirit. Nga dili ta mahimong covetous,